Hindi ko alam kung bakit sa akin offer yung part na to. Pero isa lang yung pumasok sa isip ko na sabi nga, through yung buong linggo na yon, sabi niya, si Saraya, gawin mo lang, maging sensitive ka lang. Mahirap siya, napaka-challenging yun. Sabi ko kasi bakit, nagkaroon ako ng question bakit ngayong araw pa to, na talagang yung occasion, iba for the whole year. Isa lang ang, kasi nga siguro di naman lingid sa mga kapatiran mo na nakasama ko na for the whole year, na talagang yung pagdaanan, hindi siya ganun kadali. Talagang naka-encounter ako ng talagang ups and downs talaga. Kung down man talaga, down talaga siya. Kasi naman ako ng work, trabaho for 4 months. So it wasn't easy for me to go. But naniwala pa rin ako kay Lord because of TRCAJ family na gumabay, nag-support spiritually, moral support, lahat. Nandyan sila lagi for me. Brother Ryan, God is in control. For the whole year na dumating sa buhay ko, parang isip ko, ano ba ang nag-control sa akin? Ano ba ang nag-guide sa akin? Para, ba nung 20 tayo New Year resolutions? Parang tayo mga inisip na rin, by next year, gusto ko promote na ako sa trabaho, gusto ko pumayat na ako, gusto ko may sasakyan na ako, gusto ko lahat, di ba? Pero yung iniisip natin, lagi. Pero, pumasok ba sa New Year resolution natin si Lord? Ako din, sarili ko, sagot hindi. Never siya pumasok sa isip ko na this year, 2015, papasok ko sa ganitong klaseng service. TRCAJ, malaking impact sa akin this year. Wala naman akong ganitong, for the 3 years na ako sa Jeddah, pero never ako ma-attend ng service ng ganito. Never ako nagsisimba kahit sa Pinas. But through Holiday Age Care Family, through Sis Ami Tess, kasi siya nag-ituro sa akin kay Brother Francis, Brother Francis nag-ituro sa akin ng TRCAJ. So, nag-start yun January 2015. So, yun ang this year talaga. Parang kung sa-summarize ko yung taong ko, ang nagmamarka sa akin is this year na kay Lord ako. Next, Brother Ryan. Sabi nga, sige po, next. Dalawa. Pag-iisip natin, ano bang yung nag-work at saka hindi nag-work sa buhay natin for the whole year? Kasi nga, di ba, nasa second Friday na tayo for the whole year. So, dapat nag-iisip na natin yun. Parang assessment na natin yung sarili natin na, kamusta na kaya ako after a year sa New Year resolution ko, sa mga plano ko noong 2014, na dapat it's 2015, may ganito ako, mga iniisip natin, na mangyayari dapat this year, 2015. Amen? Amen po ba? Di ba ganun tayo? But God is good. Nandito tayo, nakarating si Lord, nag-cross yung mga landas natin, nag-bump isa-isa sa lahat tayo. From different regions sa Pinas, pero hindi tayo sa Jeddah. Pero para kay Lord, nagtipon-tipon tayo para magpuri, magpasalamat sa Kanya sa lahat ng biyayang na binibigay niya. So sinabi ko, isa sa lahat tayo nakaranas ng struggle or storm in our life. So, ang verse na nakita ko is from, kung sino mayroong Bible dyan, check natin yung Mark 4:35 to 41. Next. Basahin natin. That day, when evening came, he said to his disciples, "Let us go over to the other side." Leaving the crowd behind,
They took him along just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious gale came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Next. Jesus was in his stern, sleeping on a cushion. The disciple woke him and said to him, "Teacher, don't you care if we drown?" He got up, rebuked the wind, and said into the waves, "Quiet, be still." Then the wind died down, and it was completely calm. He said to his disciple, "Why are you afraid? Do you still have no faith?" They were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." Amen? Sa verse sa Bible na to, isa ang gustong iparating sa atin ni Lord. Meron sa mga important factors na gusto niyang iparating sa bawat isa na naniniwala ko na magiging inspirasyon natin sa ating pang araw-araw na gawain. Na nakalimutan ang kasama ni Lord dun sa boat along the journey from the other side to the next island. Di ba sabi ng Lord, "Di ka, punta tayo sa kabilang island." Di ba? Sabi niya. Next, bro. Una, he had told them they were going to the other side of that. So, ginaranti ni Lord. Sabi niya, pupunta tayo sa kabilang island together. So, meaning, Lord is with them. Hindi lang sinabi, punta kayo doon. Hindi. Pupunta tayo sa kabilang island. Alright, amen? Next. Jesus was in the boat. Nakalimutan ng mga kasama ng mga believers yun na through the journey to the next island, kasama nila si Lord. Jesus was with them. Kaya lang, siyempre si Lord, natulog siya. Kasi nga, sabi, the most important thing, He gave us awareness na kasama natin siya. So lahat ng mga pagsubok natin, o ano man yan, di ba? Parang gusto kong yung storm sa buhay natin, kung ano ba yung problema natin sa buhay. Problema sa trabaho, problema sa pamilya, problema sa business, problema sa relationship natin, na Jesus is with us. Na kahit anong klaseng storm yan, huwag mong kakalimutan, si Lord ay nasa atin. Amen? Sabi nga, Emmanuel, meaning, God is with us. Lagi natin tandaan yun, na masaya ka o may naman, always believe that God is with us. Number 3, Jesus was perfectly at peace even in the midst of the storm. Diba? Kahit alam niya, sige nga bro, yung picture. Makita natin yung picture, diba? Maalon na, kumbaga malaking alon talaga yun. Pero si Lord, tulog pa rin. Kalmado siya. Diba? Dapat ganun tayo. Kung may problema tayo sa buhay natin, huwag tayong magpanik. Huwag tayong kasi hindi tayo makapag-isip na maayos. Hindi tayo makapag-focus tayo kung ano dapat natin gawin to overcome that kind of storm na dumating sa buhay natin. Amen? Just always look, focus to God. Ask for guidance. Ask for enlightenment. Because God will remind you na I'm with you along with your journey, along with your decisions that you made in every life, in every daily na ginagawa natin. Lahat yan, God is with us. Just concentrate and focus and ask for guidance. Next. So, meron tayong mga prinsipyo na
masabi din mag-work. Una, we care, He rest. Amen? Pag dito sa part na to, sige bro Ryan, He care and He rest. God will allow us to mess up our situation. Kung sarili mo lang, sariling pag-iintindi, ang paniniwalaan mo, it's a different thing. Kung wala si Lord sa puso mo, kung wala si Lord sa lahat ng plano mo sa buhay, God will allow you to mess up your life. Kasi minsan, di ba sabi nga, God has a purpose from A to Z. Lahat yan, from pagkabata hanggang paglaki na, pagkabata natin, Lord planned it. Planado ni Lord yun. Kung minsan man, okay, kumakaliwa tayo, kumakanan tayo, pero alam ni Lord yan, na sa pagkaliwa mo, andun din siya. Hindi niya papabayaan. But sabi nga, just remember that Jesus was with us along the boat and He will guide you. Parang parating mo yung dapat yung parating. God will allow us to mess up our life. Of course, no one enjoys suffering. Amen? Sino ba nag-i-enjoy ng kahirapan? Sino bang nag-i-enjoy ng problema o dagok o o anong downside ng buhay mo? Sino bang mag-enjoy? Siyempre wala. But in the hand of Almighty God, trials become a tool. Diba? Yung pagsubok na yan, magagamit mo yan. Kung si Lord nasa center sa buhay mo, if you put center sa lahat ng problema mo, yung trials na yan, it will turn into a positive way na it will mold you better and stronger. Kasi, hinayaan mo lang si Lord sa buhay mo. Hinayaan mo si Lord mag-manipulate ng buhay mo. Hinayaan mo siya na invade yung spirit mo. And the Holy Spirit will reflect. It will shine. Because God is in you. God is with us. God is in the church. Ganun si Lord. Amen? Amen. Next principle na sinasabi is He care and we rest. Dito, when we release control to Him, we find peace. Amen? Kung andyan na lahat ng kasiyahan, lahat ng problema, if you lift everything to God, definitely you will find peace. Lord, Ikaw na po bahala sa akin. Yung 4 months na wala akong trabaho, na dumating sa point na minsan, maghiwalay na kami ng asawa ko dahil dun sa, siyempre, hindi ko alam. Hindi nga ganun kadali, siyempre. Sa akin mo siya maasa. Siguro, Satan used that problem para sirain ako, sirain yung family namin. But I believe God will not do that to me. Because yung buwan na yun, naniwala ako sa Kanya. Amen. That He going to guide me, He going to help me, support me, He'll going to boost my heart and strength. Tutulungan niya ako. Na hindi niya ako, imposible kasi. Almost 4 months na wala akong work, pwede na ako i-declare na run away sa company namin. Kasi 20 days lang naman yun eh. Tama. But hindi ginawa ng company namin yun. Nag-resign ako, tapos nag-apply ako sa ibang company. Napunta pa kami ng Riyadh, ni Pastor, para maghanap ng employer. Nag-submit kami online, approve, pero pagdating sa hard copy, kailangan pirmahan, hindi na-approve. Pero yung palang, ano na yun, kasi resign na ako, wala nang anong company sa akin. Wala nang care.
pwede na gawin lahat. Wala sa pakialam sa akin kasi nag-resign na nga ako. But God did not let it do it to me. Kasi alam niya sa puso ko, alam niya that I lift everything to Him. Lahat. Kailangan ma-experience natin kahit yung pride natin. Kailangan natin i-surrender kay Lord yun. With no reservations. Lahat, all out. Release. Walang hold back, hindi pwede mag-hold back. Kasi after nun, you will find peace. You will find joy. You will find happiness. And that's the promise of the Lord. Just continue believing me, and I will do the rest for your life. And I will give you eternal life. Just be with me, just follow me, just know my words, just use it as strength for us to grow in every struggles and every trials that we have in life. God desires that we experience Him always. That we draw on contentment, strength, and total satisfaction from our relationship with Him at all times, sa lahat ng bagay. Yan, kung ma-experience natin yan talaga, mararanasan natin lahat yung kaginhawaan. Masaya lang, positive lang, good vibes lang. We can rest in the fact that God is in control, which means we cannot face things that out of control and not out of control. Ryan? So ito yung conclusion ko through the Bible na nabasa ko. There are 3 realizations. When we know that the Lord, when He told us to go with Him, Jesus is present to every situation, and number 3, Jesus gave us good example to be at peace and not panic. So mga kapatid, nawa kung ano man yung mensahe, kung ano man yung na-receive natin kay Lord, na po magamit natin for our daily, or ano man kung dumating man sa point natin na yung storm na sinasabi, just always remember that God is with us and He will guide you in the right path na gusto niya mangyari sa buhay natin. To God be the glory. Amen. Praise the Lord. Nabigla ba kayo kay Pastor Jude? Amen. Purihin po ang Panginoon. Napakasimple po ng mensahe ng Panginoon. And every year po, sinicelebrate po natin yung pag-alala sa Kanya. Amen. Pero sana po, huwag lang po natin alalahanin ang Diyos na nagbigay ng buhay sa atin. Kundi ibalik po natin yung pag-iingat niya, yung pagmamahal niya, yung pagpapala niya, at yung pong inihahanda niya na panghabang buhay. Mostly po kasi tayong mga tao, dahil po matagal na panahon na nawala po ang tunay ng relasyon ng Diyos at saka ng tao at Diyos, na focus po yung ating puso, yung ating isip, yung ating kaluluwa, doon lamang po sa mga bagay na nakikita natin. Ngayon po ba? Pero meron pa pong mas higit na plano ang Diyos sa buhay natin. Ang sabi po doon sa Mark, nung panahon po na ang mga disipulo ay nagkaroon po ng pangamba, meron po bang storm na walang kidlat? Sino po yung nakasakay na ng barko?
Na-experience nyo po ba yung alon? Alon pa lang po nakakatakot na. How much more po yung storm during that time? Isa lang po ang sinabi ng Diyos. Wala ba kayong pananampalataya? Ito po minsan ang nawawala sa atin. Kahit ano pong pinagdadaanan natin, kahit ano pang meron ka na ginaalaw ng Diyos sa buhay natin para ma-realize po natin, ang sabi po niya, afar from Him, we can do nothing. Ang tangi lamang pong magagawa natin, magpagawa ka ng milyong-milyong bahay sa Pilipinas. Magbigyan mo ng insurance yung pag-aaral ng mga anak mo. Lahat ng kamag-anak mo, mabahagian mo ng kayamanan mo. Pero isa lang po ang hindi mo nagagawa. Nabilin mo ang kaligtasan. Ito po ang pinaka-importante sa lahat, mga kapatid. Jesus said in John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who ever believe in Him shall not perish but have everlasting life." Yung perish po, everlasting life. Ang sino man pong hindi kumilala at tumanggap sa Panginoong Jesucristo, habang buhay din ang kanyang paghihirap. So meron po bang paraan pa para po yung simula nung tayo po ay nagkaisip hanggang sa ngayon ay makilala po natin na meron pong isang Diyos na nag-iintay sa iyo para ikaw ay dalhin sa buhay na walang hanggan. Hindi po siya naghahanap ng bayan. Hindi po siya naghahanap ng regalo. Ikaw ang narigaluhan niya sa oras na ito. And remember, lahat po tayo 2014 nagkaroon po ng New Year resolution. Nagkaroon po tayo ng listahan from 2015, ito na dapat ako. Amen po ba? 2015 dapat may nobyo na ako. Dapat